Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po natin babahagi ngayon. Ito yung video ni dating mayor ng Maynila na si Yorme Isko Moreno, na kung saan ay dumalo ito sa pagdinig ng mga senador, na kung saan ay nagbigay bahagi siya o hinggil sa kanyang mga plano sa Kamaynilaan. At yun nga, humanga sa kanya rito yung mga kasama niyang mga senador na nasa pagdinig na ito dahil nga sa mungkahin niya na ito na ayon sa kanya ay isang solusyon ito para maging malinis yung kalsada ng Maynila. Bago po natin ipagpatuloy ang pagbahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pindutin mo lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload dito sa channel na ito. Sundan natin at panoorin natin itong video na ito na kung saan ay isang pagdinig na dinaluhan ng dating mayor ng Maynila. Walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. What prompted you to do this? Are you trying to inspire all other LGUs? Is this a part of a campaign promise, or you are just complying with Section 16 of the Local Government Code to implement the General Welfare Clause provision? So, pero bago yun, talagang binabati natin si Mayor Isko for initiating that move. You have the floor, Mayor. Thank you, Mr. Chair. To the members of the committee, good morning, and other guests. Well, thank you for this opportunity, Mr. Chair. Well, una, as like what the Supreme Court said, no, road, alleys, boulevards are beyond the commerce of men. For so many years, I've been hearing that when I was even in the law, during my stint in law school, laging pinaulit-ulit sa amin yun. And in fact, like what you have said, Mr. Chairman, yung Section 16 of the Local Government Code, which is the General Welfare Clause. But bago maging technical, Manila was like masyado na naging chaotic. Marami na akong naririnig ng mga senior citizen na nakakating trip sila ng biyahe ng ng Divisoria, Cubao, kasi nagkakating trip na sa Abad Santos. And the reason behind it is the entire recto from Asuncion to Abad Santos, that total of 8 lanes, more or less, are close to public utility vehicle access. And even to the point, maraming senior citizen nangadapa, dala ng hindi na talaga, kahit maglakad, hindi na makapasok ng Abad Santos. So this was an issue of the people of Manila. So during the time, yes, I agree with the chair that it is our commitment to the people of Manila during the campaign. So immediately when we were fortunate to win the election, we are already dead set in our mind on what to do. And for so many interviews, I was asked, anong unang gagawin sa Maynila? Ay literal po talaga yon, hindi po yun metaphor. Talaga pong paliliguan namin ang Maynila. Dahil nga ang Maynila naging dugyot, naging banilin, libagin, parang there's no government, sort of saying. But everybody wanted the peace of the street, everybody wanted the peace of the enterprise, whether politicians or individuals or sino man yung mga organizer o mga siga-siga. So, kaya po, yun talaga ang nagtulak sa amin. To put order in the streets of Manila. At ang maganda po nito, Mr. Chair, TYO ito. Wala ho itong tosgas. Wala ho talaga. Kasi tingnan ninyo, sa totoo, to be honest and to be technical about it, ang nagastos ko lang yata in 3 weeks, 125,000 o 150,000. Nagpile lang ako ng bond. Nalalinis yung recto, Soler, Wanluna, Tondo, Wanluna, Binondo, Dagupan, Blumentritt, Carriedo, Raon, Quezon Boulevard. TYO yun. Paano naging TY? Meron naman kami city engineering, meron naman kami DPS. Meron ding utaw yun. Mga empleyado namin. Existing. 15 at 30, nasweldo yun. Meron
meron din kaming mga natitira pang supplies. So, we really try to be imaginative in such a way that ano ba talaga ang gustong mangyari ng pamahalaan at ng tao, anong inaasahan ng tao. So, nangyari na yung nangyari. Pero meron lang akong isi-share, if I may be allowed. Your Honor, gusto niyo bang malinis ang kalye? Simple-simple lang. Huwag kayong tatanggap. Huwag kayong tatanggap ng tangga. O ng gaila. Umpisahan niyo na po yan sa barangay chair. Ano po? Total, anyway, gagawa naman kayo ng batas eh. Gagawa naman, I would assume that the committee will come up with something with this. Simula po yan sa chairman. Una muna, organize yung kapgo, yung mga sibilyan, mukhang pulis. Mga pulis Makati po yun eh. Pulis Makatingin. Ang dami nun eh. Mga sibilyan yan, may baril, mag-organize. Kakausapin si chairman. Pagkakausap kay chairman, susunod yan, PCP. Police Community Precinct. Susunod yan, Commander, Presinto. Susunod yan, ahensya ng local government. Yun yung DPS, o like in our case, DPS. O doon na susunod si Edina sa Kasipati. Doon na po nangyayari ang lahat. So my point is, Mr. Chair, dapat magkaroon ng basic law. I mean, I don't know if that's what you call it, but kapag kang mayroong ganon, dapat automatic administratively liable yung barangay chairman. Yung less po. Automatic. Because if you're going to order them, Mr. Chair, what will happen next is cat and mouse. Totolonggisin ka lang ng mga tao sa kalye. Kaya hindi nyo napansin, hindi ako natutulog. Dahil alam ko, totolonggisin ako eh. Alam ko, nakapagtalikod ko, ilalatag nila ulit yan. Unang gagawin dyan, i-sniper. They call it in the street, sniper. Mobile yan, mobile. Pwede ho yan, isang parang kumot or tarpaulin, nyanyanggayin lang yan pagka mayroong clearing operation. Pag iskerda ng clearing operators, latag na sila. Mapapagod yung gobyerno, mapapagod yung pamahalaan. Yung dating sniper, magkakatarima na yun. So, yung Taytay Island namin, ito, opisina ng mayor, nandiyan dyan, 160 na bahay, bodega, tindahan, kubeta, in a park. So my point is, kaya kailangan po, Chair, Mr. Chair, siguro, pag nag-exist, administratively liable kagad yung barangay chairman at saka yung police. Bago pa umakyat yung responsibilidad sa alkalde. Kasi po bakit? Katulad namin, 43 million square kilometer, with thousands of streets with 896 barangay, about 10,000 barangay official, and we have 20,000 barangay tannods in the city of Manila. And we are being surrounded by creeks, rivers, and the bay. Mas nakakaawa po ang Quezon City, mas malaki po sila. Tatlong doble po ang Quezon City, kaya nakakaawa ang Quezon City government talaga in terms kung babantayan. Now, I think it's high time to create a law. I don't know, ayoko pong pangunahan ng Senado. Merong nakalatag. Napicturan, nakalatag. Bukas, suspendido na si chairman. Yung less po, iskerda na. Tapong ka na. May batas eh. Ngayon kasi ang gagawin mo, Mr. Chair, wag taka doon sa Didi, siya pare yung yung commander mo dito, lipat mo muna to, tigas ang ulo. So, lagi ka nalang makikiusap, kasi one way or another, babalik tayo doon sa unang nasabi ko. Tanggal lang yan, Mr. Chair. Yan ang bunot dulo ng lahat yan.
yung may mga politiko nung araw, may in denial pa eh, na sabi, wala daw pera sa rekto. Wala raw pera sa kalye. Hindi raw totoo na milyon-milyon ang pera. Ito po ang challenge ko sa inyo. What are your compelling reason not to do your job? Basic lang mo yun. Anong nagtutulak sa atin para, sa totoo po, wala naman po kaming ginagawa. In-implement lang po namin yung, sa tingin namin, gusto lang namin maibalik sa taong bayan yung kalsada. Total, nahirati na po sila. No, nahirati na sila ng dalawa. Sa amin, no, in our case, I'm not speaking in behalf of Metro Manila. 2 decades. Sabi nga ng tao, may kalye pala yung rekto. Ito ba? So sa amin lang, hindi naman siguro masama sa aming mga tagapamahala na muli naman nakamtan ng taong bayan sa pangkalahatan yung kalye. Ngayon, ano po naging epekto? Ayun na. O di, naging matik. Nawala yung cutting trip. Bakit? Nakakadiretso na yung Baclaran Divisoria, Cubao Divisoria, o MCU Divisoria. Lahat po kasi yan, ang ending yan, Divisoria eh. Talagang dyan po lahat yan sa Asuncion. Tapos kami po ba naging madamot sa ating mga kababayang maliliit? Ay hindi po. Ang clear namin, yung backbone. Saan namin sila nilagay? Sa fishbone. Perpendicular road. Tapos pihit-pihit kami. Dalawang lane. Left and right. Sa vendor. Center lane. Total of 1 lane ang size amin, city government, para sa taong bayan. Tapos inalis lang namin yung tangga, syempre. Alam mo naman dyan, talagang marami pa rin na mga enterprising individual. So really, hindi pa kami successful. We're just starting. And I'm happy that President Duterte came up with a policy during the SONA. And I'm happy that Secretary Anyo came up with a memo. Why? At least, ito, hindi na kami mapagbibintangan ng kapritsyo lang ito or shenanigans. Epal lang. Ito, meron na kami memo ng DILG. Yo kami nito pagka hindi kami tumupad. Kumbaga, kaya ako kami natutuwa sapagkat ngayon po, ang nangyayari, nagiging pangkalahatan na. Kaya sa ating mga manunood, sa ating mga kababayan, ang MMDA, naatasan na rin, ang DILG naatasan na rin, ang local government. So, kaya siguro, the best way to do it, kung talagang desidido tayo, once and for all, Mr. Chair, basta nag-exist, ganun na lang, nag-exist, automatic, Strike 1, maniwala kayo, there is 44,000 barangays, 42,000 barangays all over the country, 1,600 LGUs. It's really hard to, pag sinabi natin testing muna, o tikim-tikim, lalo lang lilito. Dapat po talaga, there must be certainty so that we, in the local government unit, following one direction. So, yun po, Mr. Chair, yan po ang maliit naming karanasan sa loob ng isang buwan at 5 araw. Opo, marami pang challenge. Yes, Mr. Chair, on the same topic, gusto lang namin magpasalamat kay Mayor Isko, mga shoppingerang laman ng Divisoria, katulad ng nanay ko at ako. At sa wakas nakakalakad na, mabilis na. Ang problema, maraming nagsasabi na pagkatapos ng 1 oras, 2 oras, nagsisibali ka na naman. At ito na ang kinatatakutan natin, yung totolonggasin nga at yung usong sniper sa Manila. Pabalik-balik lang talaga.
At may pumupuna pa nga na yung pulis at yung ating mga DPS, yung ating mga engineering office have much better work to do than to keep clearing these people every hour on the hour. Meron na ba tayong mas long-term plan? Kasi ang kabila naman ito, alam natin na si Mayor, hirap din dahil maraming umaangal na ang mga palengke at lehitimong lugar ng pagbenta, napakamahal katulad ng Quinta Market. Hindi naman afford ng tao. So, eto nga, ano yung sabihin na natin, medium term or long term plan para sa lahat ng vendors ng Maynila, kahit sinasabi na hindi taga Maynila, kundi Dayo, ano ang plano natin? Thank you, Madam Senator. Well, kami po, katulad na nabanggit ko sa bandang huli kanina, we try to accommodate as many as possible. Pero ako po, personally, hindi po ako umaakap ng posing hindi ko kayang yakapin talaga eh. I can only do this much, but the others should also do the same. For example, I hope our neighboring cities will not get offended. Pasensya na kayo. Some of these vendors are from Baclaran, some of these vendors are from Parañaque, and some of these vendors are from Malabon. So, kasi naging anong tawag dito, minahan ng opportunity ang recto, so everybody wanted to go there. But in our case, kita po ninyo, no, hindi naman ho kami perfect talaga yung nangyari. Mapapasin ninyo yung recto, tingnan nyo yung bangketa, may tinda pa. Because what we're after is basically clear the streets. Let people use the street. Literal, non-negotiable. So, tapos pagpapasin nyo, pagpupunta kayo ng Ilaya, Santo Cristo, Haboneros, Carmen Planas, Tabora, no? Makikita nyo, nandoon naman sila. Same thing with Quiapo, non-negotiable ang Carriedo. Pero pag tinignan mo doon sa Hidalgo, Villalobos, okay naman. Katulad halimbawa ng Plaza Miranda, sabi ko, doon sa PCP Commander, si Major, sabi ko, non-negotiable yung Plaza Square. Kasi yung spill ng mga magsisimba, ayoko sila nag-i-spill sa Quezon Avenue kasi Quezon Boulevard, kasi yung Quezon Boulevard, Major Toroper, baka magka-aksidente. Kasi dati doon na nga nag-i-spill ang tao tuwing Biyernes. O ngayon, nag-i-spill. Isa naman nilagay yung vendor doon sa Gedli. Andiyan lang sila. Sa may square. Gilid. Gilid. Ayan. Andiyan lang siya. So nakapaghanap buhay naman sila. So, Mayor, ilang sa tingin mo yung dapat i-accommodate talaga? May bilang na ba yan? More or less, we're talking of about easily 5,000 to 7,000. Ilan dyan ang ma-accommodate mo at balak mo i-accommodate on a more permanent basis? It will never be permanent, Madam. I beg your indulgence. I cannot make it permanent because this is streets. This is what we call by tolerance and by compassion. This is now. So, tiisan lang tayo muna. Opo, talagang parang nagbabalanse ka lang ng na okay, kala ko ba beyond the commerce of men? Bakit ito, kalye? So, you're trying to govern in such a way, this is the general public, this is for some, itong mga mahihirap nating kababayan. But along the way, Chairman Lim, we've been talking about making available space with regard if the Senate or another department which we have to talk to is DNR. Yung mga creek namin, these are spaces sa mga makabagong bansa o makabagong mga mauunlad na bansa. Creeks are now being utilized as a space, whether green space or parking space. Or even just a temporary area for commerce. Yan, yun po, Madam Senator. Napakaganda po nung idea ninyo. Yes. Na kung saan, sa Makati nga, nagawa nila eh. Nagkaroon pa ng sinihan eh. Yung creek eh. Oo. Sa Milo. Meron ho di ho ba? So baka naman po pwede rin maging applicable yung the same concept kasi okay lang naman kami mangopya. Yeah. Kung sa tingin naman namin, napapakinabangan naman. Yung po katulad kami, meron kami tinatawag na Muelle de Binondo. Ang laki po nun. Alala po ninyo yun, ha? Roughly, this is about 10 hectares. 10 hectares in the heart of Binondo. Marami pa kaming creek sa Umpin,
Marami pa kaming creek sa Magdalena. Huwag yung matakpan ng permanente. Tara na po yun, may concept po doon, Oo. in between, may space for purposes of dredging. Dredging. Tapos, para may views, may eyesight ka lang kung plug ba yung ilalim. O, kaya naman po yun na nag-exist na po yung teknolohiya na yun. Yun lang ang i-recommend kasi nga it's an axiom in good governance that we frequently forget na kinakailangan gawing madali ang tumupad sa batas, sumunod sa batas. It's very, very important that we make laws very, very easy to follow and very difficult to disobey. Dapat ganon. Mahirap kapag walang pupuntahan yung mga itinerant vendors. Kasi alam natin na sa Maynila, may mga palengke katulad na Quinta na saksakan ng mahal, na wala talagang mapuntahan. Kaya na-privatize. At eto nga, yung issues, na sana mas creative, mas innovative tayo, gamitin na natin yung mga estero without covering them up and causing even more flooding. Gamitin na rin natin yung mga off hours, katulad ng night market o yung mga temporary na tiyangge na alam naman natin pwede naman yun sa Korea, di ba? Hanggang umaga ang palengke, buong gabi. Basta walang hadlang pag-araw at time na ng opisina at eskwela. So, I think these creative approaches, in addition to clearing, need to follow hard on the footsteps of your efforts. Kasi kapag walang solusyon, wala rin tayong madadamay at tunay na babalik at babalik, tutulunggasin tayo ng walang katapusan. Anything more, Mayor? In fact, meron kaming sa Manila po, no, night market. Ito naman, tulong naman namin to sa Benguet, tulong namin to sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, lahat ng nasa ibabaw ng Northern Luzon at Central Luzon, and some portion of, yes, hanggang Ilocos, yung Bawang, Sibuyas, meron kaming night market. That particular night market, you know why it's successful? Bakit successful yung night market na yun? Yan yung magsisimula sa kanto ng Wanluna, Recto, all the way to Asuncion. Left and right, west and eastbound. Alam niyo bakit successful yun? At hindi pa ako tao, ganun ako ang itsura nun. Because ang tinitinda nila, gulay. Gulay lang talaga to redistribute sa community. So pagdating ng umaga, which is alas 5 ng umaga, ligpit na tarima. Tiklop na tarima. Saka na yan darating. Yan, si Senator Francis Tolentino was there for so many times. Flushing, cleaning, recto. Siguro ng lola ko sa Asuncion. Kaya, so, yung night market na yun, kaya siya magiging successful kasi because yung paninda. Yung aming night market na ginawa ng mga nagdaang panahon, kaya siya hindi magiging successful kasi yung katamaran na rin ng tao magligpit. Ang gusto niya, pag nabili niya na to, yung rights, they call it goodwill. May goodwill sa kalye. Baka magulat kayo sa presyo. Pinakamura dyan, 30,000, 500,000, 1 million. Pati dingding na may dingding, hanggang langit, pwede ka magkabit. Opo. Kaya hindi ko ito biro baka kala po niyo. Kami sa mga taga-Tondo, taga doon sa area, alam namin yung nangyayari. Kabisado namin. But the viewers will never understand how is it there. But the thing is, going back, kaya hindi magiging successful yung night market kapag binigay mo na yung kanan, dadakmain na ho yung kaliwa mo niyan. Kasi ang gusto niya, dahil nagbayad siya ng 30,000, tapos may tanggap pa siya ng 350 isang araw, meron na siyang tinatawag na rights. So, gagawin niya, didingdingan niya na yan. Tapos kakandaduhan niya na. So, hindi na po aalis. Diyan na po magkakaproblema ang DPWH, MMDA. Bakit? Lahat ng imbornal niyan, hindi mami-maintain. Hindi malilinis. Dadaus-dos ang tao. Right, yung putik, yung accumulation ng putik, tapos yung mga mantika, marami talaga siyang problema. Mayor, pagkatawid, tulay kayo. Ako, Diyos ko. Alam niyo kasi, kaya kami doktong ni Senator Tolentino, dahil nagkasabay kami talaga sa kalye. We've seen how it, sa kalye, kung ano talaga ang takbuhan. So, be that as it may, that's why nakikisuyo kami na kung po pwede, ang DNR, luwagan ng konti yung rule
in utilizing creeks and estero. Yun lang, pagka yun pinagbigyan nyo kami, I think any LGU will spend money to create space. Because wala na kami makreate na space eh. We can duplicate it vertically with that. Tapos, napoproteksyonan pa rin. Of course, nandun pa rin yung value on how we are going to protect the environment. Ano naman kami doon? No question naman yun. It's just that we need some level of ease in the local government unit on how to utilize esteros and creeks. Except Pasig River, na non-negotiable kami ron. Okay. Leader. Yan, yung mga, hindi ko kasi ako taga San Juan eh. Magkarot ko nga pala. Labas yun ng Santa Mesa. Santa Mesa, labas yun, papunta na Santa Ana. Oo nga pala, magkaduktong yun doon sa may Mandaluyong area. Yun lang po. Salamat po. Nakakamiss itong si Yormi. Matagal din siyang parang nawala sa social media kasi nga parang nanahimik siya after nung presidential election. Ganun pa man, talagang hindi siya tumitigil at ngayon may alam ko plano na naman itong tatakbo na mayor ng Maynila eh. Palagay ko muli itong maluluklok dahil napaganda nito ang Kamaynilaan eh, sa kabila ng may mga controversial pa rin na issue na talagang hindi mawawala yan sa mga politiko o sa politika. Ganun pa man, maraming salamat pong muli sa inyong panonood at kung nagustuhan mo itong video natin na ito na ating ibinahagi, i-like lang at i-share. At kung nais nyong magbigay opinion o komento, i-comment nyo lang doon sa ibaba ng video na ito sa comment section. Yun po, marami pong salamat sa inyong panonood at ako'y nagpapasalamat pa rin sa inyo sa patuloy nyong pagtangkilik at pagsubaybay dito sa binibahagi nating video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.